Sinabay rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East at iba pang conflict areas sa buong mundo. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Ramdam na ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas ang epekto ng gulo sa Middle East, gaya ng tumataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pagtitiyak naman ng Pangulo may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas at hindi aniya dumaraan sa Strait of Hormuz ang krudong kinukuha ng Pilipinas. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon. So, Hihintayin daw muna ng Pangulo ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahan na urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o kaya bawasan ng excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. what we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Samantala, 2 chartered flights ang inihahanda ng Pilipinas para sa mga OFW na naiipit sa Sigalot sa gitnang silangan ayon sa Malacanang. Isa ay mula sa Saudi Arabia at may isa pang inilalatag sa United Arab Emirates. Joseph, gaano karaming OFW yung makakasakay doon sa chartered flights at kailan daw ito lilipad pabalik ng Pilipinas? Walang ibinigay na bilang ang Pangulo kung ilan yung makakauwi doon sa mga 2 na chartered flights. Pero ayon sa Pangulo ay inutusan niya itong si DMW Secretary Hans Kakdak na personal na sunduin itong mga manggagawa natin sa gitnang silangan para makapag-report agad siya. March 13, inaasahan yung departure ng mga chartered flights na yon at March 14 ang pagdating nila sa Pilipinas, Sigan. Yung paparating na supply ng langis, may detalye ba kailan darating ito sa Pilipinas? Walang detalye na binigay ang Pangulo kanina. No? Ang sinasabi niya dyan ay kung halimbawa magkaroon ng problema doon sa Strait of Hormuz, ay meron naman daw na ibang pagkukunan ng Pilipinas ng produktong petrolyo para hindi naman masyadong makasagabal doon sa supply natin dyan sa Pilipinas. Na sabi niya ay meron pa naman. We are in good shape, sabi ng Presidente. Kapag nakuha na ng Pangulo yung committee report tungkol sa emergency powers, gaano raw niya katagal pag-aaralan nito? At yung certification ng urgency? Ang meron ng hawak yung PLLO, yung Presidential Legislative Liaison Office, ay yung galing sa House Committee. No? Ang hindi pa natin alam ay kung meron na naisumite ang Senado. Ang gustong gawin ng Presidente ay hintayin muna yung mga report na yon bago i-certify as urgent. Ang gusto niyang mangyari pag inihalatag sa plenary ay buo na yung mechanics, no, mekanismo